O kinontra mga kababayan ng Congress yung payag ni Inday na political harassment yung ginagawa sa kanila in relation sa investigation ng Quad Committee na kung saan pinangalanan mga kababayan yung kanyang asawa na si Atty. Mans Carpio, asawa ni Inday, sa kasipulong bilang silang may-ari ng magnetic lifter na may lamang shabu na umaabot sa 6.8 billion pesos yung halaga. Sabi ng mga congressmen na nag-iimbestiga po, wala man anyang personal dito. Nothing personal, nothing political. Di niya, Mr. Maravillas, kumbinsido kang walang politika, walang personal. Ako po, para mawala yung duda nila na pinopolitika sila, tapos pinipersonal, magandang inimbitahan naman po yung asawa ni Inday sa kasipulong, Congressman si Pulong. Ang problema kay Pulong, hindi na daw makita, seldom na makita sa Congress. Sige lang ang kubre pala ni Pulong ng sweldo, hindi man po nagtatrabaho sa... yun ang sabi po ng mga congressmen, yun ang sinabi ni PBA Party List Congressman Migs Nograles. Gaya nga po si Pulong nag-file ng bill mandating all officials ng ating gobyerno, including the President, na magsailalim sa follicle drug test. Nag-file siya, hindi man siya nagpapakita. Kailangan niya, personal niya yun na i-defend. Sabi po ni Congresswoman Migs Nograles. O ngayon, dito sa sabi, pinopolitika sila, political harassment, sabi ni Inday. Sagot ng ating mga congressmen po, wala niyang politika dyan, walang personal with drugs smuggling allegations. Trabaho lang anya ito, parte ito ng aming mandato, nakalkalin kung ano yung totoo. Sabi ni Congressman Dong Gonzales. Sabi kasi ni Inday, mula niya nang umalis ako as DepEd Secretary sa Marcos Cabinet, ito na niya, nag-imbestiga na sila. Sabi ni Dong Gonzales, hindi niya yan totoo. Sabi po ni Gonzales, the truth of the matter niya is the probe started as early as early 2023. So last year pa niya kami nagsasagawa ng investigation tungkol dito sa droga. Nasa Marcos Cabinet pa niya si Inday. Eh hindi totoo na nang mag-resign siya, ito na nag-imbestiga yung Congress. Matagal na niya itong sinimula ng Kongreso. Siguro mini-mini Inday, mga kababayan, itong Quad Committee na nabuo, na itong Quad Committee po, binuo siya kasi na-discover ng mga congressmen yung issue sa Pogo, issue sa droga, at so kung ano-ano pang mga problema ng ating bansa, may relasyon sa krimen, iisang grupo po ang involved, interconnected, kaya pinag-isa na lang po nila yung mga committee investigation, kaya nabuo yung Quad Committee. Pero yung individual committees, mga kababayan, matagal na nagsimula sa investigasyon, especially dito sa droga. Yun ang punto po ni Dong Gonzales in refuting the claims ni Inday na nang mag-resign siya as cabinet member, sinimulan nila yung pag-imbestiga na ngayon nasabit yung kanyang asawa. Kaya sabi dito, the truth of the matter niya is the probe started as early 2023 where the drug haul in Mexico, Pampanga was worth 3.6 billion. How can it be political, Anya? The BP was still in the Department of Education then. Sabi po ni Congressman Gonzales sa pag-refute niya sa naging claim na interview ng mainstream media kahapon, nagsalita si Inday, pinalalabas niya na dahil sa kanyang pag-resign, ngayon po pinipersecute sila ng Marcos administration gamit yung Congress. At sinasabi niya, this is politically motivated and it is a political harassment. Pabiktim nga po. Pero yung walang tigil na paninira ng mga Duterte, ng kanyang tatay, yung destabilization, yung investigasyon ng Senado,
sa PDEA leaks, sa panguna ni Bato, tahimik doon si Inday. Hindi niya yun tinitingnan as politically motivated. Double standard po palagi ang mga Duterte po. Pag sila nasabit sa mga investigasyon, politically motivated na. Kinukulaya na, mga kababayan. Mga statement ni Inday po, hindi pinag-iisipan. Laging bumubuelta sa kanila. Backfire palagi po. Sabi po ni Dong Gonzales, it's just so happened that the panel stumbled upon the intertwined relationships of alleged drug lords in those involved in the illegal pogos or Philippine offshore gaming operations. And a whistleblower was willing to come out and spill the beans. And that happens nung Friday. Tumistigo na po, nagsalita na po si Jimmy Goban kasi sabi niya, paniwala niya, makukuha niya yung hustisya ngayon. Nung panahon ng previous administration, panahon ni Digo, hindi siya naniniwala na makakamit niya yung hustisya. Binaliktad nga siya eh. Sila yung nakahuli ng Shabu, siya yung nakulong. Di ba? Yun ang testimony niya. Kasi yung may-ari pala, sabi niya, kung papaniwalaan natin yung kanyang sinasabi, yung may-ari ng Shabu, si Pulong daw, saka si Manscarpio, asawa ni Inday, saka si Michael Yang, yun ang may-ari ng magnetic lifter na nasabat nila sa customs. So sabi dito mga kababayan, the whistleblower that Gonzales was referring to was former Bureau of Customs Intelligence Officer Jimmy Goban, who made explosive allegations during the hearing of the so-called Quad Committee nung Friday po. During the Quad Committee testimony, Goban linked Vice President Sara Duterte's husband, itong si Attorney Manasseh Manscarpio nga po, at sa kapatid nitong si Davao City 1st District Congressman Pulong Duterte, sa smuggling ng billions worth ng shabu na pinalaman sa magnetic lifters at di Manila International Container Port noong 2018. Sabi naman po ni Congressman J.J. Suarez ng Quezon, in the same statement, ito anyang Quad Committee had nothing personal against the Duterte family. Trabaho lang anya ito. Parte anya ito ng aming mandato bilang mga legislador para lumabas yung totoo. Should we shirk from our sworn duty anya only because the husband and brother of the BP are allegedly involved in the smuggling of illegal drugs? Tanong mga kababayan ni J.J. Suarez. Ibigan niyang sabihin kasi yung nasangkot, asawa ng Vice Presidente at kapatid na si Pulong Duterte, hindi na kami gagalaw. I don't think we deserve the people's vote in trust if all we should do is stop the investigation. Every time the name of a big personality comes up, the truth should always prevail no matter what. The people deserve no less, sabi po ni Suarez. Ganun din yung sabi mga kababayan ni Congressman Acop, Romeo Acop, nang supalpalin si Bato. Bakit niya nung nag-imbestiga kayo, hindi ito lumabas sa inyong investigasyon sa Senado? Ganon. Sinupalpal si Bato ni Acop. Tinawag kasi mga oportunista daw, yung kung mga congressmen. Sabi ni Acop, kung may oportunista niya, ikaw yun. Kasi naging senador ka dahil sa pagdikit mo, ginamit mo si Digong, dumikit kang dumikit. Pero ako naging congressman on my own merit. Buelta ni Acop kay Bato. Ika niya yung totoong oportunista at aso ka, K9. Isa kang loyal K9 ni Digong. If anyone is the real opportunist, it's Senator De La Rosa, who shamelessly, walang iya, used his ties with the former President
to rise from PNP chief to senator, leading a bloody drug war that targeted the powerless while shielding the powerful. De La Rosa has always been Duterte's loyal lapdog, focus on his own career rather than justice. Don't act like a canine of the previous administration. Prioritize the country's interest in the general welfare of the people. Pinangaralan mga kababayan ni Akop na isaling general si Bato. Sabi nga natin, ito yung mga politiko mga kababayan na bagay na maging senador. Pero si Bato po, ka-level ni Inday ang pag-iisip. Di ba? Immature din at pansarili lang po ang mga iniisip nila. Pabali-baliktad kung magsalita. Yan o. So sabi po dito ni Suarez, they don't have to hide. They don't have to make excuses, anya, by saying these are all distractions. Face Congress if you have nothing to hide. Tama. They can settle the issues, anya, once and for all if they make declarations under oath in Congress. Yan man lang bang pwede nilang gawin? Di pasinungalingan nila under oath sa harap ng Kongreso. Mag-appear si Pulong, congressman siya eh. So dapat nga daily siya na nandoon para magtrabaho. So ito na yung pagkakataon niya na yung pagpaliwanag niya tungkol sa kanyang involvement dito, alleged involvement, kasi sinasangkot siya ni Guban, o di parte na ng kanyang trabaho. Ganon din po si Atty. Mans Carpio, yung asawa ni Inday, abogado siya. So bakit hindi na lang niya ipaliwanag? Magsailalim siya sa pagtatanong, cross-examination ng ating mga magigiting na congressmen. Kung sila po ay walang kasalanan, so madali niya yung baliin yung mga aligasyon ni Guban. Tama po? Kaysa sabihin ni Inday, political harassment na niya yan. Lalo nagdududa yung mga tao. Ayan tuloy, mga kababayan, lumabo na yung pangarap ni Inday na manalo sa 2028. Wasak-wasak na mga kababayan si Inday. Sabi yan ng Rappler, sa analysis nila, sabi ng Rappler, history niya is not on her side. You see? Sabi naman po ni Gonzales, the most important thing niya here is the hearings are conducted in a very fair manner. No witch hunts, no prejudgment, no badgering of witnesses and documents. So much and documents should match or bolster oral testimonies. And I think we did all that. Yung proceedings po, mga kababayan sa Congress, maayos. Malayo yung Senate hearing ni Bato. Doon sa Senate hearing ni Bato po, sa PDIA-Leaks, may conclusion agad si Bato. May butasan niya. Ako paniwala ko niya, authentic. Authentic pala, hindi na muna pinagpatuloy yung investigasyon. Kasi imbes na madiin yung Pangulo, nadiin si Morales. Kasi nga, kasinungalingan, tinahi-tahi kwento, hindi umobra po sa pagtatanong ng mga senador. Pero pag pabor sa kanya, sa kanilang agenda, yung mga sinasabi ng mga bisitang inimbita ni Bato, pinapabuilo niya na magsalita. Pag si Morales po, pinapabuilo niya. Pag hindi pabor sa kanilang agenda po, alatang-alata, kinakat short ni Bato. Ayan tuloy mga kababayan, nasira yung investigasyon ni Bato. Hindi na diniritso. Alatang-alata po na yun ang politically motivated. Pero ito, malabo po. Referring to the names mentioned by Guban, Di Cabalen said, why can't they just face Congress? Sabi po ni Congressman Dong Gonzales, we have already sent our invites. We will be very fair and they are also entitled to that.
presumptions of innocence until proven guilty. Kaya nga sabi ni Congressman Ace Barbers nang ma-interview ng mainstream media, ito niya na sinabi niya ni Guban, hindi namin na niya sinasabi na gospel truth na to. We have to evaluate, we have to scrutinize. So hindi sila basta nagpapalabas ng mga konklusyon. Pero si Bato po, may konklusyon agad, authentic niya. Authentic, may butas. Sabi po ng mga taga-PDEA, yung dokumentan niya yan, hindi yan galing sa amin. Malamangan niya, ginawa lang yan ni Morales. Kasi sa files namin, wala man na niya yan. Pero paniwalang-paniwala po si Bato. Dahil doon po, binakbakan ni Marlica si Bato. Kasi imbis madiin si President Bongbong, ang nasunog po si Morales. Nag-aaway yung dalawa. Ngayon, sabi ni Bato, ipapatawag na daw si Marlica. Dito niya mag-testimony ka. Hindi man po natuloy. Drama lang ni Bato. Hindi man siya seryoso. Kasi pag in-invite niya at pinagsalita doon si Marlica, lalo mga kababayan, madidiin si Morales, hindi man yung Pangulo. Mako-confirm mga kababayan na paninira lang. So, this is the challenge kay Bato. Ipagpatuloy mo yung hearing mo sa PDEA Leaks. Bakit hindi na nasundan? Anong rason? Wala ka pang committee reports noon? Ano ba yung recommendation mo? Huwag kami Bato, hindi ka na makakaulit sa 2025. Siguradong yung lahat ng Marcos supporters, reject ka na. Hindi mo nakita yung result ng survey mo. Number 16 ka na lang. Labas sa Magic 12. Malamang talo ka na. Mga naghanap ng malinis and spacious fitness gym, pumunta lang po kayo sa aming Colossal Fitness Gym. We also offer Grab car rental with our Baranyo 2023 model ng Toyota Innova. We also accept booking for those who are planning to travel via PAL, Cebu Pacific, and other airline companies, local and international, and bills payment for Meralco bills, PLDT, etc. Ang Colossal Fitness Gym is located at 3rd floor Security Bank Building, Landco Business Park, Legazpi City, Albay. For inquiries, look for Gilon Maravillas, contact number 0966-802-0949. Yan ang aming Innova. Lagi na pong matao sa amin. Pati mga foreigners po. British tourist po sila. Ito mga taga Denmark. Ito international. Ito yung bagong product naming binibenta online, iGlow Serum. Whitening po siya, made in South Korea. Tingnan ninyo epekto sa aking anak na architect entrepreneur. Sa mga inquiries ninyo, dumiretso na lang kayo sa kanyang messenger, Riz Maravillas. Ito naman po, Fairmax Firming and Lifting Cream, pinapahid po sa mga pulses in affected area. Mainam po ito sa paninigas ng mga kaso-kasoan, pati mga pains. Ito naman po, Automax Radiant Serum. Sa mukha naman yung application. Anti-aging po siya. You will look 10 years younger than your age. Sa mga cancer patients naman po, baka lang gusto ninyo itong itry. Ningxia Red Mix Fruit Drink. Hindi man po siya gamot, food supplement siya. Kaya lang gawa siya mga kababayan sa goji berry. Yung goji berry may anti-cancer properties. Sa mga inquiries ninyo, dumiretso na lang kayo sa aming messenger sa Facebook. Ayos po, ako po si Dante Maravillas. Bye-bye. God